Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Abiso publiko. Mula sa nakatakdang resumption ng voter registration sa July para sa barangay at sangguniang kabataan elections, ito ay inilipat sa huling bahagi ng October ngayong taon na tatagal hanggang July 2026. Ito ang inanunsyo ng Commission on Elections o COMELEC upang magbigay daan sa Bangsamoro Parliamentary Elections o BPE na gaganapin sa October 13. Ito anya ay upang hindi magkaroon ng kalituhan sa mga botante, partikular sa mga boboto sa BPE. Samantala, inilunsad na ng MMDA ang website para sa NCAP violations. Naritong ulat. Inilunsad na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA nitong Lunes ang website para sa No Contact Apprehension Policy o NCAP violations. Ito ay pinangalan ng May Huli Ka 2.0 na nagpapahintulot sa mga motorista at may-ari ng sasakyan na suriin ang kanilang mga paglabag sa trapiko sa ilalim ng naturang pulisiya. Para masuri kung mayroon bang paglabag, mangyari lamang ilagay ang plate o conduction sticker number at kanilang motor vehicle file number sa website. Ayon kay MMDA Chairperson Romando Artes, ang paglalagay ng MV file number ay karagdagang seguridad at proteksyon upang hindi makompromiso ang data privacy ng mga may-ari ng sasakyan. Sa pamamagitan kasi nito, anya ay tanging mga may-ari ng sasakyan lamang ang makakakita ng kanilang mga paglabag sa ilalim ng NCAP. Samantala, kabilang sa features ng website ay ang pag-access sa detalyadong impormasyon ng paglabag tulad ng ebidensya ng larawan at video, petsa at oras, uri ng paglabag, kaukulang multa at mga lokasyon ng pag-aayos. Nakapaloob din dito ang kanilang mga susunod na hakbang tulad ng proseso ng pagbabayad, kung saan babayaran ang multa at kung paano i-contest o iapila ang kanilang concern. Bukod dito, balak din ng ahensya na magkaroon ng real-time short messaging system at mga notifications sa email ng niregister na account ng mga car owner. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante nitong Lunes, June 16, ay naging mapayapa naman ang sitwasyon sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ilan sa mga nakatuwa ng kagawaran sa mahigpit na pagbabantayan ang Interior and Local Government, Health, Information and Communications Technology, Energy, Trade and Industry, Social Welfare and Development, National Disaster Risk and Reduction Management Council at Philippine National Police. Bagaman may mga minor repair mula sa ilang paaralan, sumatotal ay maayos naman umano ang naging kalagayan ng mga pasilidad ayon kay Education Secretary Sunny Angara. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, halos 2 piso kada litrong pagtaas ng produktong petrolyo, epektibo na. Napocor, ipinag-uutos na putulan ng kuryente ang Basilan kasunod ng 49 million peso na utang. Airspace ng Israel at Jordan sarado. Mga Pinoy balak iuwi by land at sea routes. Malacanang Palace naglabas ng pahayag kontra AI-generated fake news. BOC nasabat ang 5.1 million peso na party drugs na tinago sa dog food mula Paris. 19,000 free Wi-Fi sites inilunsad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.